Simulat sa pool, wala akong hinangad kundi maibang landas mo. Sa maling landas sa tinahak ko. Dahil ayokong may pagsisiyang kapag dating ng araw. Ayokong sumbatan ka ng iyong budhi. Pagdating ng panahon. Sino ka? Sino ka para baguhin ang kapalaran ko, Nay? Ikaw ba? Hanggang sa mga sandaling ito? Sa palagay mo ba na bago mo na ang buhay mo? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sumasalamin sa ating mga pagkatao ang mga resulta ng mga aksyong pinili nating bigyang kagahanapan sa nakaraan man o sa kasalukuyan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Juliet sa ating dunang sa kanyang panahon. Hoy, Shoni! Sandali tintayin mo ako. Aba, Liway! Pamamalengke ka rin ba? Oo. Pero yung pangmagapon ng namin na ulam ni Juliet. O ikaw, ang laki ng dala mo ba yung ha? Mukhang marami kang bibilhin. Nagpadala nga kasi ng pera sa Emmy, yung asawa ni Sandro na nasa Jeddah. Eh, sabi ni Sandro, mamalengke na raw ako ng marami para sa kanila ng mga anak niya. Magmula nga kasi nang umalis ang asawa niya ako na nag-aasikaso sa kanilang mag-aama. Ay, swerte na rin ni Sandro, no? At palagi kang naandyan sa kanila ng kanyang mga anak. Kaya nga ako umiwas sa tukso. Wag na wag siyang gagawa ng isang bagay na sisira sa pamilya niya. Dahil ako ang unang-unang makakalaban niya. Sandro, wala ka bang napapansin kay Juliet? Tuwing dumadaan tayo rito sa harap ng bahay nila, kapag papasok na tayo sa trabaho? Wala, kasi nga, hindi ko naman siya tinitingnan eh. Tignan mo kasi paminsan-minsan para makita mo kung gaano kalagkit ang tingin niya sa'yo. Masyado kang malisyoso, no, Bimbo? Ang mabuti pa, bilisan mo paglalakad para makaabot tayo sa libreng bus na sasakyan natin papuntang supermarket. Dahil kapag na-late na naman tayo sa trabaho, tiyak sasabunin na naman tayo ni Bisor. Tara, tara, bilis! Marseng, sara mo na rin ang bintana sa kwarto ng mga bata. Pumapasok nga kasi ang anggiron. Kapag ganito malakas ang ulan, lalo na may kasama pang malakas na hangin. Hoy! Oo, ay sara ko na lahat ng bintana, Johnny. Oy, si Sandro ang inaalala ko eh. Pag ganyan malakas ang ulan, mabilis din ang pagbaha sa labas. Tiyak na mahihirapan siya umuwi. Ang isa pa problema, kapag ganitong malakas ang ulan, kadalasan walang signal. Hindi makakonekta ang tawag. Hindi rin maipadala ang mga text. Kaya Jack, mahihirapan tayo makontak si Sandro. Pambihira. Kung kailan malapit na ako sa kanya namin, saka pa lalong bumuhos ang ulan. Ang tatalim pa ng kidlat. Nakakatakot maglakad. Diba? Sumilong muna ako dito sa gilid ng bahay nito. Magpapatila muna ako ng ulan. Ay, Hi, Sandro. Juliet? Uy, basang-basa ka sa ulan, no? Alam mo, mabuti pa, pumasok ka muna dito sa loob ng bahay namin para magbigyan kita ng tuwalyang pamunas at saka extra damit na pampalit mo. Naku, teka, huwag na, Juliet. Salamat na lang. Kapag humina naman ang ulan, tatakbuhin ko na hanggang sa amin.
Pasensya ka na, ha? Na-istorbo yata kita sa pagsilong ko. Hindi. Hindi ko kasi akalain tapat pala ng bahay niyong nasilungan ko. Ang dilim nga kasi. Pinatay yata ang mga ilaw sa poste dahil sa mga pagkidlat. Halika na sa loob. Teka, sandali. Huwag kang mag-alala. Wala ang inay. Ha? Makikipaglamay daw sila sa patay sa kabilang barangay. Kaya, Teka. solo Teka, natin pwede ang ba? bahay. Bitiwan mo ko, Juliet. Hindi tama kung anong man ang iniisip mo. Sige ko. Kapag di mo ako pinagbigyan sa gusto kong mangyari, sisigaw ako. Ha? Gagawa ako ng skandalo. Ano? Ipagsisigawan ko, pinasok mo ako dito sa loob ng bahay namin at pinagsamantalahan. Juliet! Ano ka ba, Sandro? Doon na tayo dumaan sa kalye ni na Juliet. Doon ang shortcut palabas ng kalsada eh. Ikaw kung gusto mo, doon ka dumaan. Basta't ako, iikot pa sa dulong kalye. Alam mo, naninibago talaga ako sa iyo eh, ngayong araw na to. Bakit mo parang allergic na allergic ang dumaan sa kalye ni na Juliet? Para malaman mo, Bimbo, yung pag-uwi mo ng maaga kagabi at hindi mo pag-overtime, may malaking kinalaman yun kung bakit ayoko nang dumaan sa kalye na yon kahit kailan. Johnny, hindi mo ba napapansin? Ilang araw nang parang balisa si Sandro. Lagi kong nakikitang nakaupo sa punong hagdan tuwing gabi. Para bang napakalalim ng iniisip. Hindi kaya may problema sa trabaho ng anak mo? Kung sa bagay, mahirap naman talagang maging isang merchandiser. Lalo na sa pag-iimbentaryo. Ang sakit sa ulo ng walang katapos ang paglilista ng mga item. Kung sa panig naman kako nilang mag-asawa, maayos naman sila magkausap sa cellphone nitong nakaraan. Ay wala akong nakikitang problema sa pagitan nila. Kung tinatanong mo ako, Juliet, kung iniiwasan ba kitang talaga, oo. O ngayon narinig mo na ang totoo, pwede ba tigilan mo ng panggugulo sa buhay ko? At yung nangyari sa atin noong isang gabing malakas ang ulan, ano, ganun na lang ba yon, Sandro? Oo, hanggang doon lang yun. Dahil hanggang ngayon, nagsisisi ko kung bakit nagpatukso ko sa'yo. Akala mo ba, basta mo na lang ako mababaliwala? Sige, kapag tuluyan mo ako iniwasan, guguluhin ko ang mga magulang mo, ang mga anak mo, at pati na rin yung asawa mo nasa abroad. Lahat ng paraan gagawin ko para masira ang buhay mo. Juliet, hindi ako natatakot sa mga pagbabanta mo. Dahil kahit ano pang gawin mo, hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa isang katulad mo. Hindi mo ako kilala, Sandro. Kaya wag mo subukin ang kakayahan ko, sirain ang buhay mo. Ganon. Bahala ka. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Teka, Diyan ka na. Sandro! Teka, magbalik ka dito! Huwag mo ko basta talikuran! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Sandro! Hindi ka na nahiya! Pinanawa ka na ba talaga ng pag-iisip? Ha? At pati si Sandrong nananahimik ang buhay, dinamay mo sa galit mo sa mundo! Sa galit mo sa sarili mo! Kung magsalita kayo, parang ang linis-linis ang pagkatao nyo. At saka bakit ba kayo nagwawala? Dahil ba sa nakikita nyo sarili nyo sa nangyayari sa akin ngayon? Hindi ba dapat matuwa kayo dahil minana ko ang trono nyo sa pagiging isang immoral? Simulat sa Paul, wala akong hinangad, kundi maibang landas mo sa maling landas na tinahak ko. Dahil ayokong may pagsisihan ka pagdating ng araw. Ayokong sumbatan ka ng budhima pagdating ng panahon. At sino ka naman para baguhin ang kapalaran ko, inay? Ikaw ba hanggang
sa mga sandali ito? Sa palagay mo ba na bago mo na ang buhay mo? Hindi ka humihingi ng tawad sa akin sa pagkakasilang mo sa akin bilang isang anak sa pagkakasala? Bakit ba parang hindi mo alam na dahil sa kasalanan mong yun, naging malapit na rin sa akin ang mundo? Alam ko, kahit kailan hindi mo paniniwalaan ang mga pagsisisi ko. Sana sa pagkakataong ito, makinig ka sa akin, anak. Mahal na mahal kita. Nasasaktan akong makita kang nagdurusa. Dahil ang kasawian mo, kasawian ko rin. Totoo ba, Sandro? Naibigay na sa'yo ang susi ng bahay na hinuhulugan yung mag-asawa sa Bulacan? Opo, Nay. Kaya kahit anong oras, pwede na po tayong lumipat doon ni Naitay at ang mga bata. Low-cost housing lang po yung pero napakaaliwalas po ng paligid dahil sa mga puno. Pati ba kami ng inay mo isasama sa paglipat niyo ron? Sa palagay niyo ba, ipapayag ang mga bata na hindi kayo kasama? Sa wakas, nagtapos din ang mahabang panahon ng ating pangungupahan dito sa Estero. Akala ko talaga dito na lang tayo tatanda ng tatanda, Sonny. Oo nga. Kaya totoo yung palaging sinasabi tungkol sa pangungupahan. Nabayad ka ng bayad buwan-buwan, pero hindi naman magiging iyo ang bahay. Teka nga pala, Sandro. So, Paano nga pala yung trabaho mo? Mapapalayo ka. abang hinihintay ko po ang turnover ng bahay, nakapagpalipat na po ako ng branch supermarket namin na malapit sa subdivision. Pati po ang pagpapatransfer sa pag-aaral ng mga bata. Nauna ko na rin pong inasikaso. Kaya sa pag-uwi po ni Emmy para magbakasyon, doon na rin po sa bagong bahay siya tutuloy. Sandro, Oy, ikaw pala, Juliet. akala ko hindi ka na talaga dadaan dito sa kalye namin. Kasi Inaabangan talaga kita eh. yung kasing isinara pala yung daan doon sa dulong kali na tumutumbok sa labasan. Kaya talagang wala na akong ibang dadaanan kundi rito. Alam mo, hindi ko alam kung paano ba ako humingi ng sorry sa'yo. Hindi kasi ako sanay na humingi ng tawad eh. Siguro dahil sa nakasanayan kong matitigas na paninindigan ko. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko humingi ng tawad sa ginawa kong panggugulo ko sa buhay mo. Ako man, Juliet, kung nasaktan ko man ang damdamin mo sa nangyari, patawarin mo rin ako. Sana lang, dahil sa mga nangyari, huwag mo akong husgahan at kasuklaman. Gusto ko ring mabago ang buhay ko. Gusto ko nang talikuran ang mga mali kong pananaw. Gusto kong mahalin din ako ng mundo at malaya sa sumbat ng kapwa ko. Lagi namang may puwang para sa pagbabago, Juliet. Lalo na tayo naman talagang nagtatakda ng sarili nating tadhana. Pero tanging ang Diyos pa rin ang makapangyarihan sa mga galaw natin sa mundong ito. Kaya nga mas mainam pa rin gampanan natin ng kapaki-pakinabang ang ating mga buhay. Palagi tayong magsimula sa mabubuting bagay. Nilikha ang tao na may kakayahang gumawa ng moral na pagpapasya na gawin ang mabuti nang sa gayoy makamit ang magandang resulta ng ating mga desisyon sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero.
at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi ako bakla, Romel. Ayoko lang masirang pamilya mo at mapahamak ka. Kaya ako yung ginawa. Kaibigan lang kita. Kaya wala kang karapatang pakialaman ng buhay ko. Siguro, ikaw din ang dahilan ng paglayo ni Lilian, no? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong matapos mahulog sa pagkakamali ay nagsisikap na magpakabuti. Ginagamit ang kanilang buhay sa pagliligtas sa kanilang kapwa sa tiyak na kapahamakan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Oscar sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, Sir Oscar, dumating kayo. May usapan tayo, di ba? Kaya nagpunta ako rito sa bahay nyo. Ano, hindi mo ba ako patutuloyin? Ay, tuloy po kayo. Teka, eto, yung pangako ko sa'yo. Sobre. At ang kapal. Sa lamang pera niyan, makapagpapatayo ka na ng maliit na business na maaari mo mapagkakitaan. Mabubuhay na kayo ng 2 mong kapatid. Salamat po, Sir Oscar. Ayaw ko naman po talaga sa trabahong yun. Napilitan lang po ako para mabuhay ko ang mga kapatid ko. Oo, pero ngayon, mabubuhay na kayo ng maayos kahit hindi mo ibenta ang sarili mo. Ito pa nga palang isang gusto kong ibigay sa'yo. Ano po ito, Sir Oscar? Educational plan yan para sa mga kapatid mo para makapag-aral sila hanggang kolehiyo. Totoo po? Oo, sabi. Basta, magbagong buhay ka na, ha? At layuan mo ng kaibigan ko. Napakabuti po ninyo, sir. Ngayon lang po ako nakatagpo ng katulad ninyo. At pangako po, tutupad ako sa usapan natin. At higit sa lahat, magbabagong buhay na po ako. Maraming salamat po. Oh, anong himala? At maaga kang uuwi ngayon, Romel. Wala na akong pupuntahan eh. Wala na si Lily sa inuupahan niyang apartment. Umalis? Hiwalay na kayo? Umalis nang walang paalam. Hindi naman kami nag-aaway. Kaya nga nagtataka ako eh, kung bakit niya ginawa yun. Wala bang bilin sa'yo? Wala, Oscar. Ang sabi lang sa kapitbahay nila, magbabagong buhay na raw siya. Sana raw gawin ko na rin yun. Akalain mo yun? Pinagsabihan ako ng ganun? Mabuti, tumupad si Lily sa usapan namin. Bahala nga siya sa buhay niya. Sino bang tinakot niya? Marami yata akong pwedeng ipalit sa kanya. Romel, bakit nga kasi hindi mo pa itigil ang pambababae mo? Para naman maging masaya na si Glenda. Oscar, masaya si Glenda. Dahil kahit may mga babae ko, hindi ko naman siya iniiwan. Tumitikim lang naman ako ng ibang putahe. Ang sarap ng ulam natin. Busog na busog ako. Ang dami mo ngang nakain eh. Pati ang mga anak natin, ginanahan din kumain dahil kasabay ka namin. Matagal na nga palang hindi ako naghahaponan dito. Kaya sobra kong namiss ang luto mo. Masaya ako sa sinabi mo, Romel. Sana simulan na ito ng lagi mong pagdi-dinner dito sa bahay. Sana simulan na ito ng pagbabago mo.
Sumama ka na. Nang malibang ka naman. Hindi yung lagi ka na lang narito sa malaki mong bahay. Pumapasok din naman ako sa office natin Kaya nalilibang pa rin ako. Pero pare, iba ang sayang maibibigay sa'yo ng mga magagandang babae sa pupuntahan nating bar. Sumama ka na. Hindi naman malalaman ng asawa mo dahil nasa ibang bansa sila. Pasensya ka na pare, pero sawa na talaga ako dyan Ang gusto ko ngayon, gamitin ang buhay ko sa mga makabuluhang gawain. Ang labo mo naman. Mula nang magbalik bayan ka dito at kunin mo akong assistant sa office mo, madalas ko nang naririnig sa'yo yan. Hindi ko naman malaman kung bakit nagbabanal-banalan ka. Pare, tao sa pusong sinabi ko. O siya, sige. Kung ayaw mo, bahala ka. Basta ako, tuloy pa rin ang ligaya ko. Pwede bang iwan mo na ang bisyong yan? Huwag mo nang hintayin mapahama ka pa bago magbago. Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Akala ko hindi ka na darating Hindi pwede yun, Eva. Nangako yata ako sa'yo. At saka, kulang ang araw ko pag hindi kita nakasama. Talaga lang ha? Ilan na ba kaming sinabihan mo ng ganyan? Ikaw lang. Sa'yo lang talaga ako naloko ng ganito. Ano? Payag ka na bang mailabas kita? Sure. If the price is right. Saan ka ba galing, Glenda? Sa isang kaibigan po, Itay. Nagsisinungaling ka. Alam ko. Ayan, namumugto na yung mga mata mo. Sinundan mo si Romel, At natuklasan mo na may babae na naman siya. Itay. Glenda, kung hindi mo na kaya, bumitaw ka na. Handa akong tulungan kayo ng mga apo ko. Mas madalas na siyang hindi umuwi ng bahay namin ngayon, Oscar. Nasasaktan ako. Dahil alam ko, sa mga gabing hindi namin siya kasama ng mga anak namin, ay ang Eva na yon ang kapiling niya. Alam na rin pala niyan tungkol sa bagong babae ni Romel. Glenda, paano mo nalaman ang tungkol sa Eva na yun? Sinubaybayan ko si Romel. At doon ko nalaman ng lahat. Ano? Mabuti, hindi mo sila iniskandalo. Mahal na mahal ko si Romel, Oscar. At natatakot ako na kapag ginawa ko yun, baka lalo lang siyang mawala sa akin. Sa amin ng mga anak namin. Kung sa bagay may katwiran ka. Oscar, kinausap kita para sana magpatulong. Alam kong hindi ka lang boss ng asawa ko. Parang kapatid ka na ni Romel Oscar, please. Payuhan mo naman siya, Baka sakaling makinig sa'yo. Alam mo, sayang ka.
Gwapo ka pa naman. Pero bading ka pala. Hindi ako bakla. Talaga? Bakit mo ko inaalok ng malaking halaga? Para lang layuan ko si Romel. Teka. Baka naman may gusto ka sa akin. Well, hindi ako mahirap kausap. Lalo na kapag gwapo at mayamang katulad mo. Nagkakamali ka. Wala akong gusto sa'yo. Kung ganon, bakla ka nga. Sabing hindi ako bakla. Ang totoo, dati rin akong babaero. Pero nagbago na ako ngayon. At ginagawa ko ito dahil para ko na siyang kapatid. Ayoko masira ang pamilya niya at mapahamak siya. Yun lang? Look, Eva. Napahamak na ako. Kaya ang gusto ko ngayon, iligtas ang kapwa ko. Sa pagkahulog, sa kapahamakang kinahulugan ko. Now, tell me, magkano gusto mo? Sabihin mo't ibibigay ko. Basta't lumayo ka na kay Romel. At kung maaari, magbagong buhay ka na rin. Habang hindi pa huling lahat para sa'yo. Bakit mo ginawa yun, Oscar? Bakit? Bakit binayaran mo ng malaking halaga si Eva para iwan ako? At nagsumbong pala siya sa'yo. Inabutan ko siya habang paalis sa bahay na inupahan ko para sa kanya. Kaya napilit ko siya magtapat. Sabihin mo nga, bakla ka na ba ngayon? At gusto mo ako, kaya mo ako inihiwalay kay Eva? Hindi ako bakla, Romel. Ayoko lang masira ang pamilya mo at mapahamak ka. Kaya ako ginawa yun. Kaibigan lang kita! Kaya wala kang karapatang pakialaman ng buhay ko! Siguro, ikaw din ang dahilan ng paglayo sa akin ni Lily, no? Oh, ako nga. Ano? Sinuntok mo ko. Yan ang bagay sa'yo. Pakilimero ka kasi! Nakikialam ako dahil ayokong mangyari sa iyong naganap sa akin. Romel, may sakit ako nakakahawa. Nakuha ko dahil sa pambababae ko sa ibang bansa. Anong ibig mong sabihin? May AIDS ako. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo, Romel. Walang dahilan para magsinungaling ako sa'yo. Yun ang dahilan. Kaya iniwan ako ng pamilya ko. Kaya nag-iisa akong namumuhay ngayon dito sa Pilipinas. Ilang linggo na nakalilipas nang uli kami mag-usap ni Romel at malaman niyang tunay kong kalagayan. Nung araw din yun, bigla siyang umalis. Hindi ko alam kung galit pa rin siya sa akin. Pero sana naunawaan niya ako. Sana naunawaan niya kung bakit ganun na lang ang pagsisikap ko na mailayo siya sa tukso. O Diyos ko, sana po sa pamamagitan ng ginawa ko, nakatulong ako sa aking kaibigan. Sana kahit papano makapaglinis po ako sa aking karamihan. At sana mapatawad mo po ako. Romel, Glenda, Nasabi sa akin ni Romel na ilang linggo ka nang hindi nagre-report sa office. May sakit ka raw. Kaya sumama ako sa pagdalaw niya sa'yo. Sinabi sa akin ng sekretary mo ang pagkakasakit mo. Kaya narito kami ngayon. salamat sa inyo.
Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Oscar. Dahil sa pagmamalasakit mo, hindi tuluyang nawasak ang pamilya namin. Higit akong dapat magpasalamat sa iyo. Dahil iniligtas mo ako sa kapahamakan. Oscar, isa ka talagang tunay na kaibigan. Kahit sarili mong kabuhayan ginamit mo, mailigtas mo lang ako. At hindi ako matulad sa sinapit mo. Nang umuwi ako rito sa bansa natin, malungkot ako. Bikong-biko. Dahil nga sa pagkakaroon ko ng AIDS. At pag-iwan sa akin ng pamilya ko. Pero nang makita kita at malaman ko mga ginagawa mong paglalayaw, nakita ko sa iyong sarili ko at naipangako ko gagawin kong lahat para maimulat ka sa mga pagkakamali mo. At masaya ako dahil natupad ko yon sa kabila ng kalagayan ko ngayon. Salamat uli, Oscar. Pangako, hindi ka namin pababayaan. Sasamahan ka namin hanggang sa dulo. Sandali lang. Hindi pa naman ako mamamatay. Mas magiging masaya ako kung sasamahan niyo ako sa pagtulong na gagawin ko sa ating kapwa-tao para makapagdulot ng kaluguran sa Diyos. Mapalad ang mga taong nakapagsisi at nakapagbago. Kahit sa mga huling sandali ng kanilang buhay, madarama nila ang katiwasayan ng damdamin, maging ang pagpapatawad ng Diyos sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Alan Ortega, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Babes Angeles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kailan ka magtatapat? Kapag nabuntis ka na ng lalaking yon at iniwan? Sobra naman kayong humusga sa kapwa. Hindi niyo pa nga siya nakikilala, ganyan na kaagad ang nasa utak ninyo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Nagagawang baliwalain ng mga kabataan ang payo ng kanilang mga magulang. Yun ay dahil sa katigasan ng ulo at kapusuan. Kaya naman kadalasan, sila ay nasasadlak sa kapahamakan. Narito po ang naging karanasan ni Rofa sa ating dunang sa kanyang panahon. Yun ang sabi ni Kuya Elmo, Rofa. May papasok ka raw niya doon dahil kilala niya ang naghahanap ng kasambahay. Ito yun naman eh. Oh. Ayaw ko nga
maging katulong. Hindi naman ako sanay sa mga gawaing bahay eh. Sa anak ko nga lang, hirap na ako mag-alaga. Mapasok pa ba akong katulong? Pambira naman si Joel mo. Oo, huwag ka nang mainis. Gusto lang niyang matulungan kang kumita. Oo nga naman, anak. Para din yun sa inyo ng anak mo. Ay naku, bigyan niyo na lang ako ng perang magagamit ko sa pag-apply ng trabaho. Papasok ako kahit sales lady sa mall. Eh, tsak naman matatanggap ako eh. Dahil maganda at matangkad ako. Eh, paano ang baby mo? Sinong mag-aalaga? Ayaw niya. Eh bakit, Noel? Kuya, mas gusto raw niyang magtrabaho sa mall. O sayang naman kasi. Doon siguradong hindi siya mahihirapan. Dahil 4 silang katulong. Isa pa, malaking magpasweldo si Ma'am Pilar. Mababait pa. Ayaw niya talaga, kuya. Hindi raw siya sanay sa mga gawaing bahay. Ngayon umalis siya para mag-apply ng trabaho. Oo, talagang anak niyong yan, oh. Isa na ina pero tamad pa rin. Sana lang hindi siya mapahamak sa napili niyang trabaho. O di, paano ngayon yan? Di si Gina nag-aalaga sa apo ninyo. You mean, hindi pa tayo uuwi, Rufa? Oo, Jeanette. Magmimerienda muna tayo. Ililibre mo ako? Sa bagay, hindi mo pa ako naililibre sa pagkakapasok ko sa'yo dito sa mall. Pero okay lang yun. Best friends naman tayo eh. Hindi ako ang manlilibre, Jeanette. Hindi ikaw? Mhm. Eh sino? Tayong dalawa lang naman ang narito sa fast food. Si Orly, ang boyfriend ko. May boyfriend ka na uli? Ikaw ha? 2 years pa lang nga nakakaraan mula nang maloko ka sa pag-ibig. At 1-year-old naman ang baby mo. And then may boyfriend ka na uli? Ano ka ba? Siyempre, move on na dapat. At saka, iba si Orly doon sa walang niya akong dating boyfriend. Si Orly, gwapo, mabait, at may kaya sa buhay. At mahal na mahal niya ako. At siya ang hinihintay natin dito, ganun ba? Correct? Oh, ayun na siya yun. Yung lalaking papalapit dito? Oo. Gwapo, di ba? Artistahin. Gwapo nga. Kaya lang, parang pamilyar siya sa akin. Parang nakita ko na siya eh. Hindi ko nga lang maalala kung saan. Kung ayaw mo na dito sa park, di manood na lang tayo ng sine. Tamang-tama, dahil may movie akong gustong panoorin eh. Okay, sinabi mo eh. Alam mo namang ikaw ang boss ko. Thank you. Ang bait mo talaga. Pero pagkatapos ng sine, kain tayo sa favorite kong restaurant. Kakain pa? Bakit? Ayaw mo ba? Gagabihin na kasi ako ng gusto, Orly eh. Baka magalit si Inay at Itay. Rufa, you're old enough. Alam ko. Pero hindi pa nila alam ang tungkol sa relasyon natin, di ba? Di sabihin mo na lang, pinag-overtime ka uli. Then bibilhan ko na lang sila ng pasalubong para lalong hindi makahalata. Gagawin mo yun? Oo naman. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Kasi nga, love na love kita. Baka naman nagkamali lang si ate, Kuya Elmo. Siya nga naman, kuya. Kasi wala namang nababanggit sa amin si Rupa na may bago siyang nobyo. Ganun din naman noon ah. Nalaman nyo na lang na may nobyo na ang pamangkin ko nung nabuntis na siya. At iniwan nung walang hiyang Efren na yon. Pasensya na kayo. Hindi ko gustong saktan ng damdamin ninyo. Naunawaan ka naman namin, kuya. Nagtataka lang ako kasi
nabibili naman niya ang mga pangailangan ng anak niya. Mula nga sa kanyang kita. At nakapagbibigay din siya sa amin kahit papano. Pwede namang mangyari yun, Noel. Lalo na kung ang lalaki ang gumagastos sa kanila mga date. Naisip ko tuloy, Noel. Gina, Baka nga kaya laging ginagabi ng uwi si Rupa dahil sa may nobyo na siya uli. Kausapin niyo nung masinsina ang inyong anak. Baka mamaya, maloko siyang muli. Mahirap na. Kawawa mga bata na lalaki ng walang ama. At higit sa lahat, kawawa din kayo na laging dumadamay sa kanya. Ano po bang itatanong ninyo, Inay? Itay? Parang napakaseryoso nyo naman. Gusto lang sana naming malaman kung totoong may nobyo ka na uli. Oo. Sino naman ang madaldal na nagsabi niyan sa inyo? sagutin mo na lang ang tanong namin. Meron ba, Rupa? Itay, wala po. Nagtatrabaho lang ako ng gusto. Sinungaling! Nay! Nakita ka ni na Kuya Elmo at Ate Isabel nang pumasok kayo ng sinehanong lalaking yung may akbay sa'yo. Po! Ang lalaking yung siguro ang dahilan kaya madalas kang gabihin sa pag-uwi. Anak naman, hindi ka pa ba nadala sa unang sinapit mo? Ngayon heto ka na naman. Inay! Iba si Efren at iba si Orly. Oh. Mabait at may kaya sa buhay si Orly at mahal na mahal ako. Kung ganon, may bagong nobyo ka na nga. At Orly ang pangalan. Bakit hindi mo sinasabi sa amin? At nagsinungaling ka pa. Kailan ka magtatapat? Kapag nabuntis ka ng lalaking yon at iniwan? Sobra naman kayong humusga sa kapwa. Hindi niyo pa nga siya nakikilala, ganyan na kaagad ang nasa utak niyo. Patunayan mo na mali kami. Ipakilala mo siya sa amin. Hindi na naawa sa atin. Ngayon nakikipagnobyo na naman ang hindi natin alam. Nalulungkot din ako at nasasaktan sa ginawa ni Rupa. Napakatigas ng ulo niya. At siya pa ang may ganang magalit. Ngayon, hindi nga ako inimik kaninang umaga. Hindi na ba niya naisip ang mga hirap nating maibangon lang siya sa pagkadapa niya? Ako ang nag-aalaga sa ating apo. Lalo na pag may sakit yun at wala si Rupa. Noel, baka mapahamak ang anak natin. Kailangan makilala natin ang Orly na yon. Kung kailangan pilitin ko si Rupa, gagawin ko. Hindi ka dapat nakikipag-away kina Mang Noel at Aling Gina, best friend. Mga magulang mo sila. Tumulong sa'yo nung nadapa ka. At higit sa lahat, tunay na nagmamahal sa'yo. Alam ko naman eh. Nagalit lang naman ako. Dahil sa maling paghusga nila kay Orly. Naisip ko tuloy. Sundin na lang ang ibig ni Orly. Na ano? Na sumama na sa kanya. At magsama na lang kami. Para hindi na mapakialaman ni na Inay at Itay. Ano? Ay naku, Rufa. Yan ang wag na wag mong gagawin. Ihuhulog mo lang sa kapahamakan ng sarili mo. Janet! Bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Naaalala mo ba nung una mo siyang ipakilala sa akin? Di ba ang sabi ko sa'yo, pamilyar siya sa akin. Ngayon alam ko na kung saan ko siya nakita. Saan? Sa bahay ng kaibigan ng kapatid ko. Asawa siya ng kaibigan ng kapatid ko. Hindi. Rufa, may asawa na si Orly. Ay, si Inay nag-text. Hindi. Rufa, sabi ni Inay, may sunog malapit sa bahay niyo. Ano? Hindi! Si Inay! May sakit siya nang iniwan ko! Sila ng baby ko kanina! Janet! Oh, Diyos ko! Malaki na nasunog! At nalapit na ang bahay namin! Inay! Inay! Paraan ninyo ako! Kailangan makita ko sino yung anak ko! Inay! Rupa!
Uminahon ka. Ligtas sila. Nakalabas sila bago pa nasunog ang bahay nyo. Salamat po. Salamat po, Diyos ko. Salamat po. Nalulungkot ako sa nangyari sa buhay natin, Noel. Ngayon wala na tayong bahay. Dahil nadamay sa malaking sunog sa lugar natin ang bahay natin. Nalulungkot din naman ako. Pero dapat pa rin tayong magpasalamat. Dahil maluwag itong bahay ni Kuya Elmo. Napatuloy nila tayo rito. Isa pa, ligtas kayo ng apo natin. Tama po si Itay, Inay. Kayo po ni Baby higit na mahalaga. Rufa, Kami nangyari po masama sa inyo. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko. Sorry po, Inay. Tay, naging matigas ang ulo ko. Naging mapusok po ako. Kaya madalas ko kayo nababaliwala. anak. Kabutihan mo lang naman ang hangad namin. Kaya ka namin pinagsasabihan. Nangunawaan ko na po kayo ni Itay, Inay. Sana po, mapatawad po ninyo ko. At pangako po, hindi ko nababaliwalayin ang inyong mga payo. Magbabago na po ako. Mga magulang mo kami, anak. At lagi kaming handang tulungan kang magbago. Kung magiging masunurin lamang at tapat sa magulang ang mga kabataan, marami ang mababawas sa mga naliligaw lang landas. At gaganda ang kanilang bukas sa kanyang panahon. Bakit ka ba ganyan, ate? Nagsisipag naman ako sa mga trabaho dito, ah. Wala rin akong back subject. Pero bakit pinanghihinayangan mo pera yung tinutulong ninyo sa amin? Dahil may asawa na ang kuya mo. At dapat para sa amin na lang ang pera niya. Pero dahil hindi ka nagtatrabaho, kaya nakakabigat kayo ngayon sa amin. Makaramdam ka naman. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May pagkakataon sa buhay ng tao na kung sino ang inaapi ay siyang nagwawagi. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Irene sa ating dulang sa kanyang panahon. Salamat, Kuya Fred. Talagang hindi ko na alam magagawin ko, eh. Wala naman akong trabaho para bayaran pa itong bahay na inuupahan namin, Inay. Kaya nga doon ko na kayo pinagtitira ni Inay. Sa bahay namin ang hipag mo. Malaki naman yun eh. At yung perang itutulong ko sa inyo, gagamitin na lang natin sa pagpapagamot ni Inay at sa pag-aaral mo. Salamat ulit, Kuya. Alam na ba ito ni Ate Wilma? Okay lang ba sa kanya? Sabi mo, dumalaw ka rito para mag-alis ng inis. Eh bakit ka ba naiinis? At kanino? Dumating na ako kasi sa bahay sina Irene at Nanay Delia. Ganun ba?
Oh, bakit ka naman naiinis? Maganda nga ang gagawin ng manugang ko. Tutulungan ang kanyang pamilya, oh. Tay, malaki ang mababawas sa perang ipinapadala sa akin ni Fred. Dahil sa kanila. Pambihira kang bata ka. Bakit ka ba ganyan? Ngayon lang naman sila humingi ng tulong sa asawa mo. Dahil nga na-stroke si Balae. Isa pa, baka nakakalimutan mo. Nakapag-abroad ang asawa mo dahil sa tulong ni Balaeng Delia. Oh. Alam ko naman po yun. O yun pala eh. Pero, basta, naiinis talaga ako. Dapat kasi magtrabaho na lang si Irene eh. Para hindi sila maging pabigat sa amin. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Huwag kang maging maramot. Hindi magandang ugali yan. Irene, tapos ka na bang maglinis sa kusina? Oo, Ate Wilma. Mabuti. May gusto kasi akong sabihin sa'yo eh. Ah, Mula ngayon, ikaw na ang gagawa ng mga trabaho ni Manang Glo dito sa bahay. ha? Oo, inalis ko na kasi siya. Bakit, ate? Para makatipid tayo, ano pa? Halos dumoble ang laki ng gastos natin nang tumira kayo dito ni Nanay Delia. Kaya dapat tumulong ka naman para kahit konti makatipid kami ng kuya mo. Paano kung kami naman ang magkasakit? Saan kami kukuha ng gagastusin? O, di ba? Magandang hapon po, Aling Delia. May dala po akong prutas para sa inyo. Maraming salamat, Marvin. Oo nga, Marvin. Nag-abala ka pa. Wala yun, Irene. Best friends tayo, di ba? Kaya okay lang yun. Aling Delia, kumusta naman po ang pakiramdam nyo? Medyo maayos na. Kasi naipagamot ako ni Fred. Ay naku, salamat naman. Kaya nga kahit nahihirapan ako sa mga gawain dito, nagtitiis ako para maipagamot si inay. Bakit, Irene? Nagkakaproblema ka na ba sa pag-aaral mo dahil sa mga trabaho mo dito sa bahay ng Kuya Fred mo? Oo, Marvin. Kaya nga umalis na ako sa teatro namin eh. Pati na rin sa dance group. Kasi wala naman akong time para mag-practice. Naku, sayang naman. Hindi ka na makakasama sa mga performance nila. Hindi bale. Ang mahalaga, gumaling si inay. Anak, pasensya ka na. Ay, Dahil sakit na nagka-problema ka. inay, wala po kayong kasalanan. Kaya wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Nakakaraos din tayo, Nay. May awa ang Diyos. Totoo, Irene. May talent scout na kaibigan ng ate ko at naghahanap siya ng isasali sa Search for a New Star. Yung bagong contest sa isang TV station. At ako ang naisip mong isali? Oo, dahil mahusay kang umarte. Mahusay ka bang sumayaw at kumanta. Sigurado, kayang-kaya mo yun. Pero, puro magaganda ang sumasali sa ganung contest, Marvin. At saka, wala naman akong magagandang damit at sapatos. Maganda ka naman eh. Magtiwala ka lang kasi sa sarili mo. At tungkol naman yan sa mga isusuot mo, bahala na raw si ate at ang kaibigan niya sa'yo. Ang gusto lang naming malaman, gusto mo ba? Nako, Fred. Sayang lang ang pagpapaaral natin dun sa kapatid mo. Pakikipagnobyo lang ang inaatupag. Totoo bang sinasabi mo, Wilma? Oo naman. Bakit naman kita lolokohin? Kaya nga wala dito ngayon ang magaling mong kapatid. Ayon, sumama sa boyfriend. Bakit hindi mo pinigilan? Hindi naman makikinig yun eh. Matigas ang ulo ni Irene. Kasi kinukonsente ni Inay Delia. Ay, naku. Ano ba naman si Inay? Ay, kaya nga Fred. Patigilin na lang natin sa pag-aaral niya si Irene. Sayang lang ang perang ginagastos sa kanya. Paglalandi lang naman ng inaatupag niya. Bakit mo naman sinabi kay Kuya Fred ang gano'n, ate? Hindi ko naman nobyo si Marvin. Sinungaling?
Napaka-close nyo kaya, tapos sasabihin mo hindi mo nobyo? Dahil yun ang totoo. Oh, Oo, sumama ako sa kanya kahapon. Pero yun ay dahil sa tinulungan nila ako ng ate niya na makasali sa Search for a Star contest dun sa isang TV station. ang husay mo namang gumawa ng kwento. At palagay mo maniniwala ako? Pero yun ang totoo, Ate Wilma. Ay, tama na. Nakapagpasya na kami ng kuya mo. Titigil ka na sa pag-aaral. Para naman hindi masayang ang pera namin. Bakit ka ba ganyan, ate? Nagsisipag naman ako sa mga trabaho dito, At wala rin akong back subject. Pero bakit pinangihinayangan mong pera yung tinutulong ninyo sa amin? Dahil may asawa ng kuya mo. At dapat para sa amin na lang ang pera niya. Pero dahil hindi ka nagtatrabaho, kaya nakakabigat kayo ngayon sa amin. Makaramdam ka naman! Wilma, anak, 2 beses nang nananalo si Irene doon sa Search for a Star. Ang husay palang sumayaw at kumanta ng hipag mo. Pati umarte, ha? Alam ko po, ang laki pa nga ng napanalunan niya Oh, Bilib na bilib nga yung mga kapitbahay namin sa kanya. bakit ka bumuntong hininga? Para ho kasing napapahiya ako sa sarili ko. Bakit naman? Kasi po, ako ang dahilan kaya nahinto sa pag-aaral si Irene. Ano? Nahinto siya sa pag-aaral? Akala ko po kasi, nobyo niya yung Marvin. Sinabi ko kay Fred na pahintuin na lang siya. Yung pala, best friend lang naman pala niya si Marvin. Parang alam ko na kung bakit mo sinabi yun sa asawa mo. Dahil nangihinayang ka sa perang ginagastos nyo. Kasi naman itay, Pambira ka akala naman, ko... anak. Bakit mo ba pinagdadamutan ng pamilya ni Fred? Kung sa akin kaya nangyari kay Balaing Delia, gusto mo bang pagdamutan din ako ng asawa mo? Siyempre po, hindi. O, gano'n naman pala Dapat, hindi mo ginawa yun kay Irene. Naku, anak. Ituwid mo ng pagkakamali mo habang may panahon pa. Baka mamaya, hiwalayan ka ng manugang ko. Tay. Kapag nalaman niya mga ginagawa mo. Ayan na. Sasabihin na ng host ng nanalo sa Search for a Star. Ay, bakit ganon? Parang kinakabahan ako. Ayun si Nanay Delia. Tahimik lang siya nakatitig sa TV. Pero halata ko na excited siya. Ayan na. And now, ang makatatanggap ng 1 million pesos, a brand new car, a condo unit, and 1-year contract with Golden Productions. Our new star, Miss Irene Cordova! Nanalo! Nanalo nga ako! Nanalo si Irene! Wilma! Nanalo ang hipag mo! Oo nga, inay. Nanalo si Irene. At artista na siya ngayon. At mayaman na. Salamat po. Rininig mo po kami. Wilma, magpapaalam na kami. Aalis na kami ni Inay. Irene, patawarin mo sana ako sa mga masasakit na ginawa at sinabi ko sa'yo. Kalimutan na natin yun, ate.
May kasalanan din naman ako sa'yo. Nasagot kita. Sorry din, ate. Kasalanan ko kaya nahinto ka sa pag-aaral mo. Alam mo, pinagtapat ko na sa kuya mo ang mga kasalanan ko. At humingi na ako ng tawad. Si ate talaga. May maganda rin namang nangyari, Ate Wilma. Nagkaroon ako ng pagkakataong sumali sa Search for a Star. At ngayon nga, nanalo ako. Siguro naging daan lang ang ginawa mo upang matagpuan ko ang kapalarang ito. Kaya, salamat pa rin sa'yo, ate. Ang mga mahihina ay kanyang pinalalakas. Ang nagpapakababa ay itinataas at binibigyang katuparan ang mga bitiin sa kanyang panahon. Kung ganun, totoo nga. Daniel, bakit naman? Bakit nung pinasok ang masamang gawain yun? Masama lang ito kapag nahuli. Leticia, dahil sa trabaho kong ito, umasenso tayo. Hindi ko kailangan na senso niya kung galing sa masama. Daniel, please. Iwan mo na masamang gawain yun bago ka pa papahamak. Huwag mo naman sayangin na pagiging teacher mo. Hindi, Leticia. Ngayon pa? Ngayon pang nalasap ko na ang kaginawa matagal ko nang gustong maranasan? Hindi ko ito iiwan! Handog ng DZRH ang dula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Mapalad ang mga taong nakatatapos ng pag-aaral. Nagiging titulado sa kabila ng kahirapan. Kaya naman nakalulungkot kapag ang kanilang propesyon ay hindi nila napanghawakan. Ito ang naging karanasan ni Daniel sa ating dulang sa kanyang panahon. Wow! Ang gandang damit at sapatos. Para po sa akin to, Tay. Siyempre, anak. Ikaw lang naman ang prinsesa namin eh. Thank you po. At ito naman, para sa'yo, Leticia. Oh, ganda bestida. Mukhang mamahalin, ah. Actually, medyo mahal nga. Pero ayos lang. Basta ang mahalaga bagay sa'yo. At saka, malaki naman ang kinita ko kahapon eh. Kaya nga pati si Inay, ipinamili ko. Matapos ako mamili ng mga damit natin. Naku, Jack, matutuwa si Inay Pilang. Tay, isusukat ko po muna yung mga damit ko, ha? O sige, anak. Daniel, hindi ko alam na may ibang trabaho ka. Bukod sa pagtuturo. Hindi mo nabanggit sa akin yan. 3 days pa lang ito, Leticia. Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo. Yung tungkol sa sideline ko. Pera ito, ha? Aba, noong nakarang linggo ibinili mo ako ng damit at grocery. Ngayon naman, binibigyan mo ako ng pera? Ayaw niyo nun, Nay. Nabibigyan ko kayo kahit papaano ngayon. Hindi naman sa ayaw, anak. Nagtataka lamang ako. Dahil ang alam ko, malayo pa ang sweldo mo sa pagtuturo. Malayo pa nga po yun.
Pero Nay, hindi naman po ito galing doon. Kasi yung kita ko sa pagtuturo, kulang pa sa pamilya ko eh. Sana nga po, hindi na lang itong tinapos ko. Sana yung ibang kurso na lang. Yung mas malaki ang kita. Nako, ang anak na ito. Dapat nga magpasalamat ka sa Diyos dahil kasangkapan ka niya sa pag-akay sa mga kabataan sa tamang landas ng buhay. Nay, kunin niyo na po itong pera para makauwi na po ako. Gagawa pa ako ng lesson plan eh. O siya, sige, Daniel. Salamat ha. At sana, ipagpalain ka ng Diyos dyan sa bagong sideline mo. Abay, ginulat niyo ako sa pagparito niyo, Sir Daniel. Sabi ko naman po sa inyo eh, pupunta ako dito. Akala ko nagbibiro lang kayo eh. Pasensya na kayo dito sa bahay namin ha. At medyo maliit at magulo. Hindi naman po mahalaga ang bahay. Ang importante, yung may bahay. At saka, itong bahay nyo, maaari nyo itong palakihin. At pagandahin, Mang Berong. Naku sir, hindi ko magagawa yon. Napakaliit lang ng kita ko sa paglilinis ng eskwelahan. Mang Berong, bibigyan kita ng ibang trabaho dito. At talagang kikita ka. Talaga, Sir Daniel? Oo. Kung papayag kang maging assistant ko. Abe, sige ho, sir. Basta't kikita ako. Punay, ang daming bumibilib kay Tay na mga kapitbahay natin. Bakit daw, anak? Kasi po, bukod sa mahusay siyang teacher, ang sipag pa po niya. Kaya daw po, napalakihan na po niya itong bahay natin at ang ganda pa. Ay, bakit po nagbuntong hininga kayo? Hindi po ba kayo natutuwa na maraming bilib kay Tay? Natutuwa. Nagtataka lang ako, anak. Dahil masyado malaki ang kita ng tatay mo sa sideline niya. Ayaw naman niya sabihin sa akin kung anong iba pa niyang pinagkakakitaan. Kasi kapag tinatanong ko siya, halata ko, naiinis siya. Oh, eto ang sorpresa ko sa inyo. Wow! Mamahaling alak at mukhang masarap. Ibig bang sabihin, Boss Kiko, magiinuman tayo ngayon? Natural. Alam ka namang titigan lang natin itong masarap na alak na ito. Premyo ko yan sa inyong dalawa ni Berong. Dahil masipag at mahusay kayong tauhan. Sandali, boss. Bibili ko ng pulutan natin. Di na kailangan. Marami akong inihanda dito sa bahay. Wow! Wala na palang problema, Sir Daniel. Totoo na lang tayo. Tama. Pero huwag kayong magpapakalasing, ha? Dahil baka sa kalasingan nyo, maikanta ninyo ang grupo natin. Boss Kiko, hindi mangyayari yun. Kami pa? Nanay Pilang, maupo ho kayo. Salamat, Leticia. Gabi na po Hindi ho ba kayo nahirapan sa pagpunta rito? Ay, hindi naman, anak. Nagpahatid ako sa tricycle. Si Daniel nga pala. Wala pa ho Ano? Wala na namang pasok sa school ng ganitong oras Ay, malamang ho, kasama na naman yun sa inuman ng amo niya. Natuto na ho siya maglasing, Nay. Mula ho na lumaki yung kita niya dahil sa kanyang sideline. Yun nga ang dahilan. Kaya ako naparito, Leticia. Gusto kong makausap ang aking anak tungkol sa nalaman kong pinagkakakitaan niya. Ho? Inay, bakit ho?
Ano ho ba talaga sideline ng asawa ko? Kung ganun, tama ang hinala ko. Hindi mo alam. Talagang hindi ho, inay. Dahil ayaw ho niyang sabihin sa akin eh. Naiinis ho siya pag nag-uusisa ako. Nitong huli ang sabi niya, sasakyan daw ho yung binibenta niya. Pero inay, iba pa rin ho yung kaba ko. Leticia, anak. Hindi ko gusto ang pinasok ng aking anak. Mapapahamak siya doon. Sino naman ang nagsabi sa'yo ng kalokohang yan? Ang nanay mo. Si Inay? Oo. Nagpunta siya rito kagabi. Para sana kausapin ka. Isang mapagkakatiwalaang tao nagsabi sa kanya. Ngayon sabihin mo, Daniel. Totoo ba yun? Totoo bang shabu ang binibenta mo? Hindi lang sa school na pinapasukan mo, kundi maging sa iba pang lugar? Tumahimik ka! Aray, sinampal mo ko. Sa unang pagkakataon, sinaktan mo ako. Dahil masyado kang madaldal. Ang lakas ng boses mo. Kung gano'n, totoo nga. Bakit naman, Daniel? Bakit mo pinasok ang masamang gawain yon? Masama lang ito kapag nahuli. Leticia, dahil sa trabaho kong ito, umasenso tayo. Hindi ko kailangan na sensong niya kung galing sa masama. Daniel, please. Iwan mo na masamang gawain yun bago ka pa mapahaba. Huwag mo namang sayangin na magiging teacher mo. Hindi, Leticia. Ngayon pa? Ngayon pang nalasap ko na ang kaginawaang matagal ko nang gustong maranasan? Hindi ko ito iiwan! Daniel, kung ganon, iginalulungkot ko. Kung hindi ka aalis sa trabaho yan, kami ng anak mo ang aalis sa bahay na ito. Ayoko madamay kami sa magiging kapahamakan mo. Kaya aalis kami! Sir Daniel, eto na ang pera. Ang laki ng napagbentahan natin. Oo nga. Mas malaki ang kita natin ngayon. Walang kikilos ng masama! Ano yun? Mga pulis ito! Napapaligiran namin kayo! Lagot, sir. Paano na tayo? Oh, anak, bakit malungkot ka? Parang gusto mo pang maiyak. Namimiss ko na po kasi si Inay. Ganon din naman ako, anak. Hindi na po ba natin siya babalikan? Kapag iniwan niya ang masama niyang trabaho, babalik tayo sa kanya, anak. Gusto ko lang naman kasi magbago ang tatay mo. Kaya natin pansamantala siyang iniwan. Leticia! Leticia! Si Lola Pilang po yun na ya. Oo nga. Buksan mo itong pinto, Leticia! Halika, anak. Puntahan natin siya. Leticia! Net! Nay? Bakit po kayo umiiyak, Lola? Ano ho nangyari, inay? Gabing-gabi ho napasugod kayo. Si Daniel, Leticia! Si Daniel! Dinakip ng mga pulis! Kasama ang janitor nila sa eskwelahan! Diyos ko! Asawa ko! Bakit po? Bakit po nila inuli si Itay? Bakit po? Daniel! Leticia, salamat at pinuntahan mo ako. Sinaktan ka ba ng mga kumuli sa'yo? Hindi naman. Paano mo nalaman ang nangyari sa akin? Binalita ni nanay. Sinabi sa kanya na kaibigan niya ang pulis. Si Inay? Nasaan siya? Tumaas ang blood pressure niya dahil sa nangyari sa'yo. Kaya hindi ko muna pinasama rito.
Baka kasi kung ano pa mangyari sa kanya eh. Kasalanan ko ito. Sobra akong naakit sa salaping kikitain ko sa pagbebenta ng shabu. Hindi ako nakinig sa'yo. Ngayon, pati si inay nadulutan ko ng sama ng loob. At ang masakit pa, nasira ang propesyon ko. Nadamay pa kayo sa malaking kahiyang ginawa ko. Sorry, Leticia. Sorry. Daniel, magpakabait ka rito, ha? Para makalaya ka agad. Magbabagong buhay tayo. Hihintayin ka namin ng ating anak. Ang salapi ay nilikha upang gamitin ng tao. Hindi upang gumamit sa tao, dahil kapag yun ang naganap, ang tao ay mapapahamak sa kanyang panahon.